Ang Arctic Rose ay tahimik na lumulutang sa ibabaw ng tubig ng dagat Bering. Habang natutulog ang mga tripulante, isang bugso ng malamig na tubig ang sumampa sa deck at binaha ang mga mas mababang bahagi ng barko. Noong 1988, ang barkong Sea Power ay itinayo bilang isang Gulf Shrimp Trawler ng Kovacevic Boatworks sa Biloxi, Mississippi. Ang Kovacevic Boatworks ay tanyag na shipyard na gumagawa ng iba't ibang sasakyang pandagat gaya ng trawler. May sukat itong 28 metro ang haba, may lapad na 200 at 45 at draft na 36 na metro. Ang Sea Power ay isang compact na barkong bakal na dinisenyo para manghuli ng hipon sa may init na tubig ng Gulf of Mexico. May hydraulic winches ito para hawakan at hilahin ang troll net sa ilalim ng dagat para makahuli ng hipon. May mga pangunahing tampok ang Sea Power para sa coastal fishing, pero dinisenyo ito para sa mababaw at kalmadong tubig malapit sa pantalan. Kaya nitong mabilis na ibaba ang huli nito at agad na makabalik sa dagat. Noong 1971 na ibenta ang Sea Power sa North American Fish Company, isang kumpanya ng seafood processing at distribution sa Maryland. Pinalitan nila ang pangalan ng barko bilang Tenacity at ginawang catcher processor upang maimbak ang huli sa loob ng barko. Mapalawig ang kanilang ekspedisyon sa malalayong pangingisda nang di na kailangang pabalik-balik sa pantalan. Mahalagang pagbabago ang pagdagdag ng pasilidad sa pangunahing deck na nagbibigay lugar para sa crew na magproseso at magpreserba ng hanggang 5 toneladang isda bawat araw. Kapag naakyat na ang mga isda sa barko, agad na pinuputol ng crew ang ulo at nililinis ang loob ng huli. Pagkatapos ay inilalagay ang mga isda sa pagitan ng malalaking nagyayelong metal na tinatawag na plate freezer. Pinapanatili nito ang pagiging sariwa ng huli. Tinitiyak na pumapasa ito sa mga pamantayan ng kalidad. Dahil sa 80 toneladang frozen storage capacity, kayang iimbak ng Arctic Rose ang huli nila ng matagal habang nangingisda. Ang naproseso at nagyelong huli ay maaaring maibenta sa mas mataas na presyo para sa mga pamilihan na nangangailangan ng premium na kalidad. Habang kinukumpuni, naglagay ng A-frame gantry sa likod ng barko para suportahan ang mabigat na lambat panghila. Pinayagan ng A-frame ang tripulante na mag-ahon ng mas mabigat na huli sa barko. Mahalaga sa troll fishing sa malalalim na tubig. Upang mapagana ang mga bagong operasyong ito, in-upgrade ang pangunahing makina ng barko sa isang Luger 6000, 170 diesel engine na may 700 horsepower. Pinahusay ng mga pagbabagong ito ang kakayahan ng barko, ngunit binabago rin ang kalkulasyon ng katatagan. Kaya dapat alam ng tripulante kung paano pamahalaan ang distribusyon ng bigat sa imbakan. Sa susunod na 8 taon, ang barkong Tenacity ay nag-ooperate sa baybayin ng Maryland, sa kalagitnaan ng silangang baybayin, at malayo na sa alaala ng may init na tubig ng Gulf of Mexico. May isang tripulante ang naaalala ang tubig na pumapasok sa propeller shaft packing, kung saan lumalabas ang shaft mula sa hull papunta sa tubig. Nagbaha sa freezer hold dahil sa tagas. Ang mga sump pump na nag-aalis ng tubig sa processing area ay nabarahan ng mga tira-tirang isda at kinailangan ng tripulante na magmadaling linisin ang mga ito. Noong 1979 ang Tenacity ay ibinenta sa Arctic Soul Seafoods na nakabase sa Seattle, na dalubhasa sa mga mataas ang halagang uri ng isda tulad ng flathead sole na matatagpuan sa mga lugar gaya ng Bering Sea at Gulf of Alaska. Pinahalagahan ito sa mga pamilihang Asyano, kaya pinalitan ang Tenacity ng Arctic Rose at dinala sa Washington para mag-operate sa bagong Onus Fleet. Noong Enero 2000 at isa naghanda ang Arctic Rose para sa susunod na panahon ng pangingisda sa malamig na tubig ng Bering Sea. Noong Enero, 13 umalis ito sa Seattle, Washington na may dalang supply bagong kagamitan at 15 tripulanteng mandaragat. Pinamumunuan ng kapitan na si David Rundle ang tripulante, isang mangingisdang may 17 taon ng karanasan, kilala sa pagiging mapangahas at maingat. Handa ang tripulante para sa buwang pamamalakaya sa ilan sa pinakamapanganib na kondisyon habang naglalakbay papunta sa pangingisdaan. Uminit ng labis ang bearing ng baras. Ang mga bearing ang sumusuporta at nagpapatatag sa baras ng propeller, binabawasan ang alitan sa pagitan ng umiikot na baras. At mga bahagi tulad ng shaft packing na dati nang nagpapadaan ng tubig, nag-o-overheat ang shaft bearings dahil sa friction o kulang sa pampadulas.
Maaaring sanhi ito ng matinding pagkasira at pagkapudpod sa mas magaspang at malamig na tubig sa East Coast o dahil sa retrofitting. Ang barko na may mas malalaking pagbabago ay nagbago ng mga stress sa estruktura ng barko. Inaayos at binabantayan ng tripulante ang problema sa paglalagay ng bagong bearing at dagdag na temperature gauge. Hindi nito nalulutas ang problema at kailangang bantayan pa rin ng tripulante ang sitwasyon. Pagkatapos, tumagas ang prop shaft packing. Ang packing ay isang nababanat na material na nagsisilbing selyo sa prop shaft para hindi makapasok ang tubig. Kapag sobrang init ang bearing, hindi na maayos ang takbo ng prop shaft. Nasira ng maliliit na pagyanig ang shaft packing kaya nakapasok ang tubig sa refrigeration hold. Ang pagpapatakbo sa malamig at magulong tubig ay naglalagay ng tuloy-tuloy na presyon sa prop shaft na lalo pang nagpapadagdag ng pagkasira sa packing. Ang pagpasok ng tubig sa hold ay nagbabago sa sentro ng grabidad ng barko. Noong huling bahagi ng Pebrero, dumating ang Arctic Rose sa daungan ng Dutch Harbor, Alaska. Mahalagang hintuan ito ng mga barkong pangisda para magpakarga ng gasolina, mag-replenish ng supply at mag-inspeksyon ng kagamitan bago pumasok sa Bering Sea. Umalis si Nathan Miller, isang processor na tripulante, sa barko dahil nag-aalala siya sa kaligtasan at mga kondisyon roon. Agad siyang pinalitan at umalis ang Arctic Rose nang hindi nalutas ang mga problema. Noong ika-26 ng Marso, bumalik ang Arctic Rose sa Dutch Harbor para mag-refuel at mag-resupply. Tinitiyak ng mga tripulante na handa ang processing plant para sa inaasahang dami ng flathead sole, isang mahalagang isda na kailangang maproseso ng maayos at episyente. Noong Marso 30, umalis ang Arctic Rose sa Dutch Harbor papuntang St. Paul Island para magdagdag ng gasolina. Ang malayong isla na ito ay isa sa huling himpilan bago Arctic Ocean. Ito ang huling paghahanda bago tumulak ang crew papuntang Zemchug Canyon, paboritong lugar ng flathead sole. Sa processing area, tinitiyak ng crew na lahat ng plate freezer ay gumagana ng maayos. Inaasahan ang isang mahirap na season at malaking dami ng isda na kailangang iproseso at i-freeze. Habang nagsisimula na ang pangingisda, sinusubok ang tiyaga ng crew at tibay ng barko habang lumalayo ang Arctic Rose sa pampang at pumapasok sa mas malupit na panahon. Dahil halos nagyayelo ang dagat sa Bering Sea, mataas ang panganib ng hypothermia sa mga malalantad sa tubig. Inilalapit ng crew ang immersion suits para madaling makuha kung lalala ang tagas sa shaft packing. Ang mga waterproof suit na ito ay dinisenyo para protektahan sila sa malamig na tubig at pataasin ang tsansa ng kaligtasan. Sana ay sapat ang tagal para makarating ang rescue sa kanila. Pero sa pupuntahan nila, aabutin ng ilang oras bago makarating ang rescue. Kahit may immersion suit sila, di sila tatagal ng lampas 6 na oras sa tubig. May 20 man life raft sila sa deck na handa para sa emergency. Kailangan ding harapin ng Arctic Rose ang malalakas na hangin na madalas maranasan sa Bering Sea tuwing tagsibol. Ang mga hangin ito ay nagdudulot ng hanggang 5 metrong alon na nagpapahirap sa paghawak ng mabibigat na kagamitan sa deck. Ang mababang temperatura, malalakas na hangin at magaspang na dagat ay nagdudulot ng mga patak ng tubig na nagyelo sa barko. Ang yelo ay nagpapabigat sa itaas ng barko, kaya nagiging mabigat ito sa ibabaw. Pagsapit ng Abril, ang mga tripulante ng Arctic Rose ay patuloy na pinupuno ang imbakan habang nangingisda malapit sa Zemchug Canyon. Ang mga tripulante ay nagtatrabaho ng walang tigil, humihila ng ilang huli araw-araw na tinatawag na tow. Nakakapagod ang trabahong ito. Ang paghila ng mabibigat at basang lambat pabalik sa barko ay nangangailangan ng kasanayan, pagtutulungan at nakakapagod. Ang troll na lambat na sinusuportahan ng A-frame gantry ay kailangan ng buong atensyon ng tripulante. Hinihila ang mga lambat sa sahig ng dagat para mangolekta ng isda. Pagkatapos, ginagamit ng tripulante ang hydraulic winch para iangat ang lambat mula sa deck. Kailangan ng focus sa bawat bahagi ng proseso. Kahit kaunting pagbabago sa bigat ng lambat ay pwedeng magdulot ng kawalan ng balanse sa barko sa magulong dagat. Bawat huli ay nadaragdag sa bigat ng barko. Kahit maingat ang tripulante sa balanse ng bigat sa barko, mas nababawasan ang kontrol nila dahil sa tumitinding bigat ng kargamento. Kahit isang bukas na hatch o sirang selyo ay maaaring magpasok ng tubig sa mga mahalagang bahagi at magbago ng katatagan ng barko. Sa processing area, mabilis nag-aasikaso ang mga tripulante ng bagong huli. Pagkaakyat ng isda sa barko, agad itong pinuputulan ng ulo
at nililinis bago i-freeze. Umuugong ang plate freezer habang mabilis na ini-freeze ang mga isda para mapanatili ang kasariwaan. Makitid ang espasyo at nagiging abala at madulas ang lugar ng pagpoproseso habang mabilis na kumikilos ang crew para ihanda ang huli. Lumalakas ang hangin ng tagsibol at lumalala ang kondisyon ng panahon. Ang malamig na tubig ang sanhi ng pagbabara ng yelo sa mga pump. Nagyeyelong ambon ang nagpapasara ng pinto at bumabalot sa paligid, ngunit patuloy pa rin ang mga tripulante. Dumarating ang pagod habang lumilipas ang araw at tuloy pa rin sila sa routine. Hinihila ang mga gamit at pinupuno ang imbakan. Noong ika-1 ng Abril, 2001 natapos ng mga tripulante ang sunod-sunod na paghila sa gabi. Tinatali ng mga tauhan sa deck ang kagamitan at naghahanda para sa pahinga bago ang operasyon kinabukasan. Kinontak ni Kapitan Randall ang Alaskan Rose, kapatid na barkong nangingisda malapit doon. Sinabi niya sa kanila na barado ang sump pump sa processing area kaya nagkaantala. Pero mas nakakabahala pa na nahihirapan ang mga baradong pump na alisin ang tubig na naiipon sa barko. Ang mga taga-processing ay nagtatrabaho hanggang gabi, nag-aalis ng ulo, laman loob at nagyeyelo ng mga isda sa araw na iyon. Tinatago nila ang isda sa imbakan at nililinis ang lugar, handa na para sa susunod na araw. Dahil sa puyat, isinara nila ang waterproof na pinto sa processing area at sumama sa iba pang tauhan sa higaan. Kinabukasan ng 0300 at 30 palutang-lutang ang Arctic Rose habang nagpapahinga sa tulog ang mga tripulante. Sa ilalim ng deck, may mabigat na kargamento ng flathead sole ang Arctic Rose, nagyayelo at maayos na nakalagay sa loob ng storage. Bumugso ang nagyayelong tubig sa pangunahing deck at bumaha sa mas mababang bahagi ng barko sa maluwag na watertight na pinto. Sa loob ng ilang sandali, ang Arctic Rose ay matinding tumagilid at ang katatagan nito ay hindi na kayang maibalik. Lubos na nabigla ang mga tripulante. Wala silang oras para paganahin ang anumang distress signal o kahit maabot man lang ang kanilang immersion suits. Habang pumapasok ang tubig, lalong lumulubog ang barko sa nagyayelong dagat. At sa loob lamang ng ilang minuto, tumaob ang Arctic Rose at lumubog sa ilalim ng ibabaw ng dagat Bering. Tahimik itong naglaho sa madilim na tubig, kasama ang buong tripulante niya na 15 katao sa loob. 3:35 ilang minuto matapos lumubog ang Arctic Rose sa Bering Sea, nagpadala ng signal ang isang emergency position indicating radio beacon mula sa huling lokasyon ng barko. Aktibo ang EPIRB habang lumulubog ang barko, tapos lumulutang ito ng malaya. Habang lumilitaw ito sa ibabaw, agad itong nagpapadala ng distress signal sa Coast Guard na may problema ang Arctic Rose. Nakuha ng Rescue Coordination Center ng United States Coast Guard sa Juneau, Alaska ang signal at agad na nagsimula ng aksyon. Nagpadala sila ng C-100 at 30 Hercules mula Air Station Kodiak. Perpekto ang kakayahan nitong maglakbay ng malayo para maghanap ng debris, mga nakaligtas sa tubig at magsilbing komunikasyon relay. Noong 08:05 oras matapos matanggap ng Coast Guard ang EPERB, dumating ang C-100 at 30 sa lugar ng insidente. Ang nakita lang nila ay manipis na langis at nagkalat na debris na palatandaan ng pinaglubugan ng Arctic Rose. Kasama ring naghahanap ang kapatid nitong barko, ang Alaskan Rose. Nagpadala ng mga barko ng Coast Guard at mga patrol vessel sa huling kilalang koordinado. Ang mga cutter na may kasamang maliliit na bangka at pasilidad medikal ay mahalaga sa matagalang paghahanap at kadalasan may helipad para suportahan ang air at sea rescue mission. Sumali sa paghahanap ang mga HH-60 Jayhawk na helicopter mula sa Air Station Kodiak. Ang mga Jayhawk ay ginawa para gumana sa matitinding panahon. Sinusuyod ang lugar malapit sa tubig. Sa gitna ng nagkalat na mga labi, natagpuan ng mga tripulante mula sa kapatid na barko na Alaskan Rose ang walang buhay na katawan ni Kapitan David Rundle na palutang-lutang kasama ng mga debris. Suot niya ang kanyang immersion suit pero halos 6 na oras na siyang nasa tubig at baka huli na ang lahat. Si John Nelson, ang unang opisyal sa barkong Alaskan Rose, ay nagsuot ng kanyang immersion suit at tumalon sa tubig para subukang iligtas si David. Iniahon niya ang walang malay na kapitan sa barko at sinimulan ng crew ang cardiopulmonary resuscitation. Matapos ang 1 oras na pagsubok na buhayin siya, idineklara patay si Kapitan Rundle. Hindi pa rin natatagpuan ang mga natitirang crew
at lalong desperado ang paghahanap habang tumatagal. Sa kabila ng pagsisikap, immersion suit lang na walang laman ang narecover ng search team. Malamang sinusubukan pa lang isuot ng crew nang lumubog ang barko. Noong Abril 5, 2001, matapos ang 3 araw ng paghahanap, sinuspinde ng Coast Guard ang misyon at idineklarang nawawala sa dagat ang 14 na lalaki. Matapos ang trahedya ng Arctic Rose, bumuo ang United States Coast Guard ng Marine Board of Investigation para alamin ang sanhi ng paglubog ng barko. Sa loob ng ilang buwan, sinuri ng mga investigador ang disenyo ng Arctic Rose, mga pagbabagong ginawa sa estruktura at mga operasyonal na gawain upang buuin ang posibleng dahilan ng pagkawala ng lahat ng 15 tripulante. Noong Disyembre 2003, sinabi ng Coast Guard na malamang lumubog ang barko dahil sa pagpasok ng tubig sa hindi maayos na nakasarang o bukas na watertight door sa processing area. Ang pagtagas ay nagresulta sa pagpasok ng tubig dagat sa mahahalagang bahagi ng barko na nagdulot ng mabilis na pagkawala ng balanse. Ang mabilis na paglubog at malayong lokasyon ay hindi nagbigay ng pagkakataon para makaligtas.